Samantala, gustong yakapin ni Natty ang ama ng dahil sa pagiging prangka nito at pananatili sa side niya. Hindi kasi nito iginigiit na magpakasal siya kahit na alam niyang yun ang tumatakbo sa isipan ng daddy niya. Matanda itong tao, maprinsipyo, may reputasyon din at pangalang iniingatan ang kanilang pamilya. Hindi lang ang mga Barcelo kung kaya naman marapat lang napilitin siyang magpakasal ng walang masabi ang mga tao na sa palibot nila. Higit pa doon ay nang hindi ito mabuli ng iba nilang relatives kapag nalaman na disgrasyada siya. Kung magpapakasal man sila in the future, silang may kagustuhan noon at hindi lang napipilitan. Dahil sa responsibilidad nilang nasa balikat bilang magulang ni Brixton. Kung hindi man yun ang kapalaran nilang dalawa, hayaan na lang natin. Baka iba ang nakatadhana sa kanila, maging casual na lang sila para sa ating apong si Brixton. Lihim na naikuyom ni Gaston ang kanyang kamao. Lumalaban ang kanyang damdamin. Wala pa man nagagalit na siya sa isipin na sa ibang lalaki ang bagsak ni Natty. Ngayong pang may supling sila na magkokonekta sa kanila. Gusto niyang paulit-ulit na sabihin gusto niyang pakasalan si Natty. Ngunit kung igigit niya yon ang labas ay dahil lang malaman niyang may anak sila at magiging ang mag-asawang Bentacord at kapatid nito ay hindi maniniwalang sincere siya sa mga pinagsasabi niya. Siyang tunay naman talaga yun ang gusto niya. Ayaw niyang maranasan ng kanyang anak ang magkaroon ng kulang na isa sa mga magulang. Pero, knowing Natty, hindi niya rin to mapipilit. Lalo ngayon halatang suko, hanggang langit ang galit sa kanya dahil lang inabandonan niya ito 2 years ago. Walang humor na tumawa ng mahina si Doña Josefina. Hindi siya sang-ayon sa kagustuhang mangyari ni Gilier. Pero Mr. Bentacord, natatakot po ba kayong madungisan ng pangalan ng anak niyong isang magaling na gobernador? Salo na ni Natty na pagpupumilit ng matandang Donya. Pagiging walang galang man, yung matuturing pero napipika na siya. Sa pamimilit nito, babae siya, siya dapat ang nasusunod. Pwede niyo naman pong ilihim, tutal sanay naman pong gawin niyo ng anak ninyo. Huwag niyong ipagkalat na magkaroon siya ng anak. Ang dali lang naman po, hindi ba? Malaking iskandalo nga naman po yun at makakasama sa pangalan niya. Yung age gap na lang namin noon na 10 taon, takot na takot siyang malaman ng iba na may relasyon kami. Lalo na ng mga katunggali niya dahil duwag siyang makarinig ng mga pangit na sasabihin ng ibang tao. Maintindihan ko pa kung ang rason niya ay dahil hipag kong pamangkin niya. Kaso hindi yon. Nilingon na ni Natty si Gaston gamit ang nanlilisik at napuno pa ng puot niyang mga mata. Dahil bumabalik sa kanyang mga nakaraan. Hindi niya maisip kung paano niya yon nakayanan na huwag pansinin. Masyado siyang lulong sa pag-ibig niya dito doon. Hinahamon na naman niya si Gaston na magsalita at ipaliwanag ang side niya. Pero parang wala itong plano. Hindi niya maintindihan kung bakit nananahimik na lang doon ang governor na para bang siya pa ang naapi at nalugi sa kanilang dalawa. Hindi ba Governor Barcelo? Yun ang dahilan mo kaya mo ko hiniwalayan? Tapos ngayon, papayag ka na lang ba na ipakasal tayong bigla? Hindi ba mas malaking iskandalo yon? Ikakasal ka sa akin dahil lang sa bata. Huwag ka nga magsantu-santuhan diyan. Magsalita ka. Sabihin mo opinyon mo. Hindi yan ang totoong dahilan, Natty. Yung bakit ko piniling makipaghiwalay sa'yo't alam mo kung ano. Kung ganon, hindi mo matatawag na pagmamahal yon. Hindi mo ko kayang ipagtanggol. Hindi mo ko kayang ipaglaban. Nasaan ang pagmamahal doon? Ang totoong pagmamahal, hindi sinusukuan. Pinaglalaban yon, Governor Barcelo. Kahit na alam mong sa bandang huli ay maaari kang masaktan, madurog ka at masugatan. Naintindihan mo ba? Angil ni Natty, hindi alintanang matanda sa paligid. Namula ng mga mata ni Natty na animoy paiyak na naman ito dahil sumasama na naman ang loob niya. Napaahon na sa upuan niya si Gaston sa pagbuhos ng mga emosyon na yun ni Natty. Marami siyang gustong sabihin pabalik, pero hindi niya magawa dahil ayaw niyang isipin ng matatanda na isip bata siya. At pinapatulan ang dating nobyang bata sa kanya. Gusto niyang isatal ng tahimik ang lahat sa pagitan nila. Pag-usapan niyo ng maayos. Marami siyang gustong itanong na sa dami ay halos halo-halo na. Ngunit hindi niya masabi yon sa harapan ng mga kapamilya. Gusto niya na sila lang. Alam mong hindi totoo yan. Nasa plano kong pakasalan ka kaya nga kita ginawang nobya. Hindi lang. Kung ganun ay bakit mo ko hiniwalayan kung plano mo pala akong pakasalan? Maging asawa? Kalokohan? Napahilot na si Gaston sa kanyang sentido. Hindi sila magkaintindihan kung ganitong paraan ng pag-uusap nilang dalawa. Puro na lang sumbatan. Naintindihan niyang frustration nito. Pero lumalayo na doon sila.
Nakiusap ako. Natatandaan mo ba? Nagmakaawa ako nun sa'yo. Kulang na lang ay gayahin kong kapatid ko na lumuhod para pakinggan. Anong ginawa mo? Anong sinabi mo? Tinalikuran mo pa rin ako. Iniwan mo pa rin ako. Kaya ba hindi mo sinabi sa akin buntis ka? Idinadami mong bata. Sana sinabi mong, oo, oo, dahil ipinaramdam mo sa akin na hindi ako mahalaga. Ano pang silbi noon? Bakit ipagsisiksikan ko namin ni Brixton ang sarili namin sa taong ayaw naman sa amin? Babalikan mo ko dahil lang magkakaanak na tayo? Isa pang kahibangan, gagawin mo pang miserable ang buhay ko. Yun ang gusto mo? Aaminin kong ginawa ko yun. Tinago ko si Brixton dahil ng araw na yon ay pinaramdam mo sa akin na katawan ko lang ang gusto mo. Katawan ko lang at hindi naman talaga ako. Wala kang pagmamahal. Nahalina ka lang sa alindog ng katawan ko. Narinig mo? May reklamo ka? Wala ba akong karapatan na gawin yon? Invalid bang desisyon ko? Sabihin mo! Sumagot ka! Tumayo na doon si Nick na hindi na gusto ang daloy ng kanilang usapan na masakit na sa tenga na makakarinig. Hindi na niya nagugustuhan ang kadramahan ng kanyang kapatid na kung pwede namang pag-usapan na lang ng maayos. Hindi na lang ito sabihin sa gobernador na suportahan ng bata kung ayaw niyang makipagbalikan at magpakasal. Doon pa lang ay tapos na ang usapan nila na pinapahaba pa. Hindi na kailangang ipakita ni Nati na sobrang kawawa siya at ibaba ang sarili niya dahil kapag hindi siya nakapagtimpi ay baka makasuntok na naman siya ng wala sa oras doon at muling magkagulo ang lahat. Nati, where is your manners? Akala ko ba matured ka na? Sinubukan ni Nick na pumagitna ngunit pinutol lang siya ng kanyang ina na tumayo na rin sa upuan. Nick, stop! Masyado na silang matandang dalawa para pakialaman pa natin sa kung ano magiging desisyon nila. Hayaan na lang natin silang mag-usap at magkasundo kung anong pwede nilang gawin na makakabuti sa bata. Nandito lang tayo para gumabay at hindi para sumausaw o magbigay ng desisyon para sa kanila. Mommy, may mga sasabihin pa sana si Nick na sawayin naman siya ni Krisa sa pamamagitan ng mga titig. Labag man sa loob ay piniling makinig ni Nick sa kanyang asawa. Dahil kung hindi ay siya naman ang paniguradong malilintikan dito mamaya. Mabuti nang sundin na lang niya ang kagustuhan ng kanyang asawa. Fine, pero pwede bang tama ng sumbatan? Mungkahin ng dating abogado na halatang problemado na rin. Nanatiling kanyang mga mata sa kapatid at kay Gaston. Tapos na rin naman yun, nangyari na. May magbabago pa ba kung patuloy kayong magsisigawan? Babalik ba kayo sa nakaraan upang itamang ugat ng problema nyo ngayon? Pareho lang naman kayong nagkamali. Bakit hindi nyo pa rin matanggap yun? Nati, sa halip na ayusin nyo na lang ang mga dapat nyong ayusin. Magkasundo kayo para sa kapakanan ni Brixton na lumalaki na. Pilit na inayos ni Gaston ang kanyang tayo. Hindi niya alam kung yun ba ang tama, ngunit gusto niyang makausap si Nati nang sila lang nito. Bukod sa nahihiya siya na patulan ang mga sinasabi ni Nati, dala na lang din yun ang respeto niya sa pamilya Bentacourt. Umaasa siyang mareresolba nilang dalawa ni Nati ang kanilang mga suliranin nang hindi sila nakikialam. Lalo ng kanyang ina, gusto niyang silang dalawa ang maghanap ng solusyon dito. Let's talk, Nati. Pwede bang mag-usap tayo ng tayo lang? Please, we can settle this matter naman ng tayo lang. Huwag na tayo mangdamay ng iba. Galit ka sa akin, alam ko, naintindihan ko. Pwede mo akong saktan pero pwede bang pagbigyan mo ko na tayo na lang muna ang mag-usap? Please, Nati. I promise, we can settle this alone. Pretty please. Masuyong pakiusap ni Gaston sa dating nobya na pilit inaarok ang damdamin niya. Mariing iniiling ni Nati ang kanyang ulo na larawan ng pagtutol sa kanyang kagustuhan. Ayaw niya. Hindi siya papayag na muli pa nitong bilugin ang ulo niya. Utu-utu pa naman siya. Hindi lang yon, baka mamaya ay halikan na naman siya nito gaya ng ginawa nito sa banyo ng villa nang hipag niya kanina. Ang lakas pa rin naman ng epekto nito. Baka mamaya daanin siya dito doon at matagpuan na lang niya ang kanyang sarili na nagpapakabobo na naman. Tumingin siya sa ama, nakita niyang marahang tumango ito bilang pagpayag. Ganon din ang kanyang ina na hindi naman niya hinihingi ang mga opinyon doon. Gusto lang niya makita ang reaksyon ng kanyang mga magulang. Mabuti pa nga ay kayo na lang ang mag-usap. Sabad ng hilaw ng ngiti at mungkahi ni Doña Josefina na kung siya lang talaga ang masusunod ay ipapakasal na niyang dalawa. Bukas na bukas din.
Kaso sa ugali ng bunso ng mga Bentacourt, mukhang mahirap yung ipagawa sa kanila dahil gustong gumapang payata nito sa lupa si Gaston. Go Nati, hindi ka naman siguro lalamunin ng buo at buhay ni Governor Barcelo. Hindi niya na yun magagawa dahil masyado na siyang matanda. Halatang matagal nang wala siyang practice. Mapangalas kang may ibang kahulugang tura ni Nick na nakaani kaagad ng pinong mga kurot sa tagiliran mula kay Kriza. Lihim na natatawa ang mga nakapaligid sa kanila dahil sa pagiging pilyo ng berdeng utak nila kahit nasa paligid ang mga magulang nila at ang Doña Josefina. Bakit Kriza? Sinasabi ko lang naman ng totoo. Wala namang ibang meaning yun ah. Tigilan mo yung kalokohan mo, Nick. Ilagay mo sa lugar, walang nagawa si Nati kung hindi ang mapagbigyan sila. Dahil hindi rin naman ang mga to matatahimik, kakatulak sa kanilang mag-usap na dalawa. Tutal, naroon na rin naman sila, bakit pipigilan niya pa? Saka baka kapag nagawa niyang ilabas ang lahat ng hinanakit niya sa gobernador, ay gumaan na ang kanyang pakiramdam na matagal niyang kinikimkim sa kanyang puso. Maibsan man lang nito ang sama ng loob niya, tinanakit na dala-dala pa niya, kahit na mahal niya pa rin naman si Gaston. Isang sulyap kay Brixton na karga na ng kanyang ama sa mga sandaling iyon ay humakbang papalayo si Nati sa pavilion. Tahimik at mabagal naman na sumunod si Gaston na hindi magawang alisin ang mga mata sa likod ng kanyang dating nobya. Hindi niya mapigilan na namang punahin ang nipis ng katawan nito na para bang isang malakas na hihip ng hangin lang at paniguradong liliparin ng katawan. She must be stressed by taking care of our son alone. Humanto silang dalawa sa may garden sa kabilang bahagi ng mansyon kung saan nakatanim ang namumulaklak na orchids ni Mrs. Bentacourt. Wala masyadong nagagawi doon kung hindi siya sadyain, kaya wala sa kanilang makakarinig. Kahit pa na magsigawan silang dalawa upang pakawalan ng galit na laman ng kanilang mga saloobin. Anong gusto mong unang malaman? Nakahalukip-kip na lingon ni Nati kay Gaston na malamlam na mga mata. Puno ng panlalamig ang tinig ni Nati na para bang kapag ginawa niya yun ay mararamdaman ni Gaston ang lahat ng kanyang mga pinagdaanan. Kung kailan ko nalaman na buntis ako, kung kailan ko ipinanganak si Brixton, anong mga pinaglihihan ko, paano ko na kayang malagpasan ng face na yon ng aking pagbubuntis na ang ako lang? Anong pakaramdam na marinig kong unang heartbeat at iyak niya? O baka gusto mong malaman kung gaano kasakit yung ma-realize kung mag-isa lang ako habang ikaw ay walang kamalay-malay sa kalagayan ko. Nagbabadya ng pagbaba ng mga luha na naman ni Nati, pero pilit niya yung pinigilan dahil ayaw niyang ipakita sa gobernador kung gaano siya kahina. Just support Brixton dahil kahit na anong gawin mo, hindi na ako babalik sa'yo. Di ko mambibig na nasa isang linya na pinakatitigan lang ni Gaston ang mukha ni Nati. Lagpasan sa kanyang tenga ang mga sinasabi nito at ni isa ay wala siya doong natatandaan. Isa lang ang gusto niyang gawin ng mga sandaling yon. Ang yakapin ito ng mahigpit at ikulong sa kanyang mga bisig. Kahit man lang doon ay maiparamdam niya na hindi siya nag-iisa. Ngunit hindi niya magawa. May puwerasang pumipigil na gawin niya yon. Bakit ka nagsinungaling? Bakit hindi mo sa akin sinabi? Napaawang ng bibig ni Nati sa dami ng kanyang sinabi. Wala doong pinansin si Gaston. Ganun pa man inanatiling kalmadong boses nito. Kahit nabatid ni Nati na namumuon na ang galit sa pagtatago niya dito sa bata. Alam kong alam mo nang buntis ka noong araw na nakipaghiwalay ako sa'yo. Nakagat na ni Nati ang kanyang pang-ibabang labi nang makita niyang gumulong ang Adam's apple ng governor nang sunod-sunod na itong lumunok ng laway. Yung tipong kung hindi niya gagawin yun ay tsak naluluha siya. Takot ka na tatalikuran ko ang responsibilidad. You don't have to. Ilang beses ko sasabihin sa'yo na ayos lang sa akin na ako lang. Kung sinabi ko yun sa'yo, malinaw na gusto mo kong pakasalan o panindigan dahil may involved na bata. Nasaan ang pag-ibig mo doon? Itatali mo ko sa'yo nang wala ka namang pagmamahal? Higit na masasaktan na si Brixton noon. Mabuti na yung ganito. Saka sanay naman siyang walang ama. Kung gusto mo talagang makilala siya, spend time with him. Huwag mo na akong pangarapin pa na makasama. Hindi natin kailangan piliting maging okay para maramdaman niyang buo siya. Hindi kita pipigilan na makasama siya, okay? Kahit na anong oras mo gustuhin. Pwede mo siyang makita. That's it. Settled. Wala na tayong kailangang pag-usapan pa. Narinig mo? Huwag mo lang hilingin na kunin siya at iakyat sa Baguio. Diyan tayo hindi magkakasundo. Mananatili dito si Brixton sa ibaba. Ikaw ang mag-adjust, hindi ang anak natin.
Governor Barcelo. Nanatiling kalmadong reaksyon ni Gaston habang ang mga mata ay nakatingin pa rin kay Nati na nakaharap na sa kanya at nakahawak ng dalawang kamay sa magkabila niyang bewang. Sa dami ng kanyang mga napagdaanang problema, normal na sa kanya ang maging kalmado sa lahat ng oras. Umihip ang hangin at nagulong buhok ni Nati na ang ilang hibla ay walang habas na tumatakip sa kanyang muka dahil nakatalikod siya sa banda kung saan nanggaling ang hangin. Parang may sariling buhay ang katawan ni Gaston na humakbang papalapit kay Nati. Sa sobrang bilis ng mga pangyayari, hindi na nagawa pang mag-react ng babae. Natagpuan na lang niya ng ilang pulgada ng layo ng katawan ng gobernador sa kanya. Nakahawak na sa mukha niya. Pinapalis na ang ilang hibla ng kanyang buhok na dumikit sa kanyang nanlalagkit na mukha. Napamulagat ng mga mata niya. "Anong ginagawa mo?" Sigaw niya sabay sampal sa kamay nitong dumikit sa kanyang balat. Parang nahimasmasa naman si Gaston na mabilis na umatras. Binasa na ang labi na pakiramdam niya ay nanuyo. Sorry, nag-aalala lang ako na baka matusok ang mga mata mo ng hibla ng buhok." Mahinang usal ni Gaston na nag-iwas na ng tingin kay Nati, na para bang mapapaso siya kung tititigan niya pa ito. Binalot na sila na nakakabinging katahimikan. Hindi na rin magawang magsalita ni Nati. Napaka-caring pa rin ng gobernador. Isa sa mga katangian nitong sobrang na-miss niya kahit na itanggi niya. Sobrang alaga siya nito na parang baby. At ng mga panahong yon ay sobrang sinanay siya nitong palaging nasa kanyang tabi. Napakahirap ba noong 2 taon na yon para sa'yo? Walang ano-ano ay basag sa katahimikan ni Gaston. Wala sa sariling tumango si Nati. Medyo naging kalmado na siya. Parang wala na siyang lakas na sumbatan pa siya. Pero kinaya ko. Nakita mo naman ngayon na kaya ko kahit na ako lang. Nakaramdam na si Gaston ng sakit. Nakagat na niya ang labi habang nakatingin pa rin kay Nati. Nilamon pa ng pagkakonsensya ang damdamin niya. Kung naroon lang siya sa tabi ng dating nobya, hindi to labis na mahihirapan. Walang pag-aalinlangan na tinawid na naman niya ang kanilang pagitan. Tinignan lang siya ni Nati na hindi na nagawang mag-react nang bigla siya nitong yakapin. Sobrang comforting ng marahang hagod ng kamay nito sa likod niya. Naguhumiyaw ang isipan ni Nati. Naitulak niya si Gaston, ngunit ayaw makisama ng kanyang puso. I apologize, Nati, for not being there with you at those times. Taos sa puso ko ang paghingi ko ng paumanhin. It's my fault. Wala kang kasalanan. Defense mechanism mo yun. Kahit sana pinili kong mag-break tayo noon, sana malang ay sinigurado kung okay ka. Pasensya, naging busy ako. Inuna kong responsibilidad ko. Not knowing na may malaki din pala akong responsibilidad sa inyong mag-ina. Hindi mo kailangang patawarin mo ko kagad. I just want to embrace you upang iparamdam na mula ngayon hindi ka na mag-iisa upang palakayin si Brixton. Nandito na ako. Uminit ng 2 sulok ng mga mata ni Nati. Hindi siya dapat umiyak. Dapat ay magalit pa siya. Pero hindi niya maintindihan ng sarili na para bang kasabay ng ihip ng hangin ay nadala nito papalayo ang naglalagablab na inis. Walang lakas na hinawakan niyang 2 braso ni Gaston at kinalat sa pagkakayakap sa kanya. Maliit siyang ngumiti kahit pa na konting-konti na lang at paniguradong mahuhulog na naman ang mga luha niya nagbabadya. Thanks. Humakbang na si Nati pabalik ng pavilion. Ilang hakbang ng layo niya na sumunod si Gaston na ilang beses kumurap upang kalamayan ang sarili. Hindi nakatulong ang pagiging kalmado niya dahil hinayaan niya itong umalis. Gusto niyang sabihin na muli niya itong susuyuin para mabuo ang kanilang pamilya. Subalit paniguradong tatawanan lang siya nito at hindi na naman papaniwalaan. Ang mabuti pa ay ang ipakita na lang niya yon sa gawa. Eka nga ng mga matatanda, action is louder than words. Yun ang gagawin niya upang mahuli muli ang kiliti ni Nati. I'll do everything to win your heart back, Nati. I promise. Sinabi nilang dalawa ang napagkasunduan nila pagbalik ng pavilion. Agad na tumutol si Doña Josefina dahil pakiramdam niya ay napaka-irresponsable ng kanyang anak. Ganun pa man ay wala siyang nagawa. Hindi niya napilit na lalo pat kalmado lang ang pamilya Bentacourt na tinanggap ang desisyon ni Nati at Gaston para sa bata. Susuportahan ng gobernador si Brixton. Pwede rin na mabisita ang bata sa kanilang mansyon anumang araw. Pwede itong hiramin, ngunit hindi pwedeng kung saan dalhin ang hindi nila alam. Lahat ng plano ay dapat na alam ni Nati. Normal lang na ganito ang kanilang naging desisyon, Doña Josefina. Sa tagal na rin ng panahon, sa tingin ko'y pareho na silang naka-move on.
We can still visit each other as relatives. At hindi rin namin ipagdadamot si Brixton. Mababakas pa rin ang pagtutol sa mukha ng matandang Donya. Ngunit wala naman siyang magawa. Nakapag-decide ng mga magulang ng kanyang apo, isa pa kahit nainggit niyang kailangan nilang magpakasal ay hindi rin niya magaganap, lalo na sa ugali ni Nati. Hindi sa ayaw niya ito sa anak na si Gaston, pero mahirap itong pilitin ngayon. You can stay here, Doña Josefina. Kahit na ilang araw mo pa gusto para mas magkakilala kayo ni Brixton. Si Mrs. Bentacourt na kaagad naman pinagbigyan ni Doña Josefina. Tsak na makikilala ka na ni Brixton ilang araw pa. Samantalang naisin man ni Gaston na magstay din sa mansyon kagaya ng ina upang bumawi sa anak, pero kailangan niyang umakyat sa Baguio ng araw din na yon dahil sa kanyang naghihintay ng mga trabaho. Pasimpleng hinatid siya ng tanaw ni Nati na hindi naman nakaligtas sa paningin ni Nick at Krisa na makahulugan ng palitan ng tingin. Basang-basa nilang damdamin ni Nati, pero syempre hindi na lang din nila yon nagawang isatinig pa rito. Okay ng lahat, alam niyo na may anak kami. Hindi ba dapat mahimbing ang tulog ko? Bakit bother pa rin ako? Nakailang biling na si Nati sa higaan. Nasa kalahati na ang gabi at mahimbing ng anak na natutulog dala ng buong araw na pakikipaglaro nito kay Doña Josefina. Gaya sa mag-asawang Bentacourt, sa una lang ito natakot sa matanda. Unti-unting nakuha nilang ugali ng bawat isa, hanggang sa tuluyang hindi na siya takot kay Doña Josefina. Dapat peaceful na, pero bakit binabagabag ako ng halik at yakap niya kanina? Irritable na siyang bumangon ng kama. Ginulo ang kanyang buhok na parang kapag ginawa niya ay mapapahalis to sa isipan niya. Tulog na, Nati. Nagtungo si Nati ng shower at naligo. Baka nainitan lang ang katawan niya at kailangan lang nitong malamigan. Ngunit pagbalik niya ng kama, gising na gising pa rin ang nakatayo sa veranda at pinapanood ang malayong city proper ng Baguio. Ngunit abot ng tingin niya ang street lights. Sa mga sandaling iyon ay hindi rin siya dalawin ng antok. Gusto niyang magtungo ng mansyon ng mga Bentacourt. Hindi dahil nandoon ang kanyang ina, kundi para muling makita ang kanyang mag-ina. Kahit pagabing-gabi na. Puno ng pangungulil ang bawat kurap ng mga mata niya. Darating din ang panahon na muli kaming mabubuo. Hindi man ngayon, pero sisiguraduhin ko yon.